Okay guys, good morning ulit sa inyo, no? So, etong video natin ngayon is regarding about EA economy, no? So, isahin na lang natin yung lutuan, no? Para at least isang bagsakan. Okay, so sa mga hindi nakakalam, yung economy or EA economy, services siya na kailangan mo mag-subscribe, no? So, ito yung ino-offer nila. So, meron silang Elite Pack, no, for $149 sa first month. And then sa mga succeeding naman, kailangan mo magbayad ng $99, no. So ang benefits noon is magkakaroon ka ng access sa video tutorials from basic to advanced, tapos Manara pattern scanner, trading signal. So yung trading signals galing yan dito sa Manara pattern scanner, no. Tapos community guide and mentor. So yun yung Elite Pack, no. So yung susunod na package is Elite Pack Pro, no? So parang iPhone Pro Max lang. Tingnan natin kung ano nadagdag dito. So ito naman $235 yung first month. Ayos. Tapos yung succeeding na month is $149 na. Monthly po yan, yung $149. So magkakaroon ka ng access to video tutorials from basic to advanced, Manara pattern scanner, trading signals, community guide, and mentors, and automated trading system. Ooh. Meron, ito yung nadagdag, automated trading system. Tapos, ito affiliate marketing kit, $25. First month, $15. Succeeding month, no? So, meron pa silang ganyan. So, basically, ito yung ino-offer ng mga influencer, no? Ito sila Brian Adalim, ito si FX Denili. Tama ba ang pronunciation ko? Actually, mas nauna pa sa kanila si Edsel, no? Mas nauna pa, ngayon hindi na masyado maramdaman si Edsel sa economy, pero isa po siya sa pinakauna na nagpo-promote ng economy. Naghiwalay na si Edsel, gumawa na siya ng sarili niyang grupo, no? Pero mas nauna yun maging icon kaysa sa mga to. So, etong economy, matagal na to. Sobrang tagal na. I think nag-start to pandemic. I'm not sure. Correct me if I'm wrong, no? So, anytime soon, pwedeng mag-collapse na to. Sobrang exposed na sila sa Pilipinas, no? Marami nang naka-experience, no? Marami nang disappointed, no? Alam na nila kung ano yung karakas ng mga to, no? So again, this video, disclaimer lang, this is not to personally attack all the people here, no? We just want to raise awareness, no? So katulad nito ni Brian, no? So meron siyang post, no? So sabi niya dito, daily profits of Ignite PH Auto Trading is okay, fire. If you can earn $60 to $70 or 35 to 41 pesos, malaking tulong na sa pamilya, di ba? Imagine that 60k to 80k. Legit totoo, malaking tulong talaga 'yun kung totoo, no? Extra income naman. Ang best part, passive na. Ano to? Passive ng mga tao or passive ninyo? Dapat nilinaw mo, kaninong passive income to? Passive income ng mga tao or passive income nyo ng mga agent? Okay, so a professional trader will do the trades which will be automatically copied to your account. Okay. So, again, kaninong passive income to? Sa inyo or doon sa mga nakaka-copy trade? Kasi pag tinignan ko yung performance nito, hindi passive income yung tingin ko dito. Deads ang nakikita ko doon. Okay, all you need is a capital of $300. I-compute natin, no? So, kikita ka daw ng $60 to $70 daily. Laki ng claim niya. Para sa $300 lang na kapital. Compute nga natin, ilang percent yan? So, minimum na lang, 60 na lang. Para at least medyo tulungan natin sila. Nasa defensive side, no? So, 60 divide $300 times 100. So, 20% daily. Paki-double check nga kung mali yung mathematics ko. Kasi ito yun eh. $60 daily sa $300 na capital. That's 20%. Ang laki. Ulitin ko nga, medyo kinakabahan ako dun $60 daily.
Daily, oh, nakalagay daily. Divide sa $300 na kapital. Okay? Times 100. So, 20% talaga daily. Grabe naman to. Never in my life, no? Na ganyan mag-claim, no? Even sabihin natin, okay, sa $30 na challenge na ginagawa ko, ang laki ng percentage na kinita ko. Pero, hindi ko magagawa yun all the time. Di ba? Hindi kahit na, let's say sabihin mo, okay, nagawa ko $30. Ilang beses na ako nakagawa? $30 to 19K. $30 to 5K. $30 to 10K. Pero, kahit na sabihin mo, okay, nagagawa ko yun, magbibigay ba ako ng ganitong guaranteed? Di ba? Alam nyo ba kung anong klaseng skills yung kailangan nyo para ma-achieve nyo yung ganyang daily na profits? Kahit ako, hindi ako magbibigay ng ganyang guaranteed. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Pagka merong nag-offer sa inyo, isipin nyo, pag merong nag-offer sa inyo ng ganyan, guaranteed, no, return. Kasi parang guaranteed yung dating sa akin ng message na to eh. Ina-assume niya kasi na gano'n na yung kitaan. Di ba? 60 to 70% daily. Kahit sabi mong walang nakalagay na guaranteed, pero the way niya nilagay yung praise nung message is very enticing to people na walang alam. Di ba? 20% daily. Isipin nyo, ako, meron akong $30 challenge, tapos nasa 6K na siya. Ang daming nag-message, gusto nila mag-copy trade. Wala akong balls para gawin yun. Kasi hindi ko kaya yung responsibility. Sa totoo lang. Tapos ganito magpo-post kayo ng ganyan. Hindi ko alam kung saan kayo humugot ng lakas ng loob talaga. Seryoso. Seryoso. Alam nyo, as much as possible ngayon sasabihin ko sa inyo, stop nyo na yan. Kasi malaking problema itong ginagawa nyo eh. Warning guys, no? Malaking problema to. Magkakaproblema kayo dito. Sa totoo lang. Ang daming pamilya yung masisira nyo dito. Yan din yung sinabi ko sa Isanagi. Nung first video ko, dun sa Road to Mustanga, yun yung pinakaunang video ko na ginawa sa kanila. Nagbigay na ako sa kanila ng warning doon. Sabi ko, dapat nga somehow magpasalamat kayo sa akin. Kasi nililigtas ko kayo sa mas malaking problema. Unang video pa lang yun, sinabi ko na. Hindi pa sila nagkakasunugan nun. And then yun na nga, nangyari na yung nagkasunugan. Diba? So eto sinasabi ko rin sa inyo. I-stop nyo na to kasi sinasabi ko sa inyo talaga magkakaproblema kayo dito. All you need is a capital of $300 and you're good to go. Parang ganun lang kadali, no? So masyadong insulto to para sa mga traders na matatagal na tapos nag-grind pa rin mag-trade. Parang pinapamukha nyo kasi parang ang dali lang mag-profits sa trading eh. Kesa ibili mo ng iPhone, yung 13-month mo, sa amin na lang, ay hindi, sorry. wala palang sinabing ganun. So, kesa ibili mo ng iPhone yung 13-month mo, invest ka muna para araw-araw may balik sa'yo. O, see? The way niya sinasabi, araw-araw. Diba? Kahit hindi niya sinasabing yung word na guaranteed, the way niya inaano yung message is, parang ganun din. So, enroll ka lang sa Economy Today to avail of our auto trading services for free. Paano naging for free yan? May bayad nga. Ano ba to? Mali ba yung pagkakaintindi ko? May bayad nga, oh. First month. Tapos may monthly pa na succeeding yan. Paano naging free yun? Okay? Pero sige, tutukan muna natin tong sinabi niya. 20% daily. I-compute natin it's either ako yung mali, no? Tatanggapin ko. Pagka pinost ko to, i-correct nyo kung mali yung mathematics ko, no? Or sila yung mali, no? 20% daily, no? Sorry, 20% daily. Double check ulit natin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa totoo lang. So, 60 divide 300 times 100.
Totoo nga, 20% nga. Kasi ang 10% ng 300 is $30. Diba? So, 20%, $60. So, tama. Kahit mathematics ko, pinagdududahan ko na sa ginagawa. Napakasimpleng percentage lang eh. Ay, nako. Sige, try natin dito. So, merong calculator for compound interest, no? So, tingnan natin. So, principal amount is $300. Tapos, kikita daw siya ng 20% daily. Okay? Tapos, gawin natin isang taon. Sa loob ng isang taon, include all days of week, no? So, Monday to Friday lang. Tapos, daily reinvest rate. So, hindi tayo magwi-withdraw. So, nandun lang yung pera. Tingnan natin kung ilan yung aabutin sa isang taon. Okay? Additional contribution. So, wala na tayong top up na gagawin. So, 300 lang talaga. Okay? Tingnan natin. Sa loob ng isang taon. So, sa loob ng isang taon, yung 300 mo, $300. Kumita ka sa isang buwan pa lang, kumita ka na ng 5,000. 5,246. Tapos idagdag mo yung capital na 300. So, meron kang 5,500 sa unang buwan. Tingnan mo sa loob ng isang taon. Hindi ko na mabasa to, sa totoo lang. Hindi ko na, ginawa ko siyang monthly, daily, 20%. 20% daily. Di ba? 20% daily. Hindi ko na mabasa to. Ilang dot to. So, dito, million na to. Billion, trillion, extrillion. Wala na. Quadrillion. Ano pa to? Hindi ko na alam paano basahin yan. Never ko pa na-experience yan. Hanggang million lang ang alam ko. Grabe. Isang taon pa lang to, guys. Sabihin natin, nag-start sila ng pandemic. Okay? 4 years ago, let's say 2020. Etong mga to, wala na, nag-error na. Wala na, hindi na kinaya ng calculator. Di ba? 4 years, ang hirap nang basahin. Stick tayo sa 1 year. 20% daily. Yan, visible pa, pero ang hirap niya nang basahin. Etong mga to, palagay nyo, wala silang $300. Tapos gawin nila sa sarili nilang account yun. Di ba? Bakit kailangan nila yung $300 ng iba? Sige nga. Wala ba silang $300? Gawin nila yung sinasabi nila sa sarili nila. Tapos, pagka na-achieve nila to, bakit wala sila sa top 10 richest in the world? Bakit hindi nila katabi si Elon Musk? Wala, mas mayaman pa sila kay Elon Musk pagka ganito. Mas mayaman pa sila kay Elon Musk. Di ba? Hindi lang Mars yung kaya niyang bilhin, pati Jupiter. Ay, loko. Ang tindi. Ayan 20% daily. Grabe. So guys, please be realistic, no? Please be realistic. Laban lang tayo ng patas. Di ba? Laban lang tayo ng patas kasi kawawa yung mga tao, hindi pinupulot yung pera. Ay nako. $300 lang kapital, gawin nila yan sa sarili nila. Di sana, nilagpasan na nila si Elon Musk. Sila sana yung pinakamayaman sa buong mundo. Kaya pala nila ng 20% daily. Di ba? Aray ko. Ay nako. Ayan, ito yung 20% daily nyo. Tingnan nyo yung 20% daily. Ito yung expectation versus reality. Kasi eto, port snap lang to. Ingat kayo sa mga port snap, guys, no? Hindi mahirap i-evaluate yan. Mahirap i-evaluate yan, especially pag gagaling sa kanila. Nako, hindi nyo alam kung live ba yan or demo ba yan.
Tapos makikita nyo, kadalasan yung mga ganitong advertisement, dinadaan lang nila sa Bomba Trades. Bomba Trades lang. Malaki yung lot size, maliit na pips. Kasi alam nila yung mga newbies, nakatingin sila dun sa dollars. Yun ang nakikita ng newbies. Grabe. O, eto maliit yung monthly gain, tapos biglang lumaki sa July. So, kung titingnan mo yung mga ganitong resulta, kadalasan, which is similar to sa nangyari sa Izanagi, no? Kadalasan, sa monthly, consistent, maliit. Tapos, biglang bibigwasan ng market, biglang malaki yung tapyas. Ang normal na nangyayari yan, pagka yung strategy, martingale. Ibig sabihin, etong 534% na to, mga profits yan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na silang naiwan na floating loss. Merong floating loss yan, kaya lang nag-sum up yung floating loss, and then eventually, hindi na kinaya ng account, nagtapyas na, nag-margin call na. Di ba? Kahit sabihin mong nag-up siya ngayon ng 18%, di ba? Pero more than 100% na yung binagsak ng account, ilang copiers na yung natapyas. Di ba? Pwedeng nag-top up na siya dito. So, hindi siya sustainable. So, ito yung sinasabi ko. Huwag kayong mangangako ng hindi realistic. Hindi realistic. Ito naman, isa siyang subscriber ng Economy. Ayan, galit na galit siya. Kasi nagbabayad na siya ng monthly. 149 yung initial, tapos nagbabayad pa siya ng $99 na monthly. Nag-add-on pa siya na $50. So, $50 tong add-ons. Ayan, puro supply pa yung trades. Di ba? So, ang nakikita ko dito sa Economy, dahil sobrang exposed na to, alam na majority ng mga tao, yung karakas nila, yung style nila, na hindi talaga sila totoong kumikita sa trades. No? Ito mga to, hingan mo to ng FX book, walang may papakita yan. Sasagutin ka niya ng Bible verse. Walang may papakita yan. Puro port snap lang yan. Pag tinanong mo yan sa comment, sigurado auto-block kayo. So, ingat guys, no? Ang nakikita ko dito sa kanila, dahil medyo exposed na yung e-economy, no? Majority sa social media. Magta-transition na to. 2025, sigurado ako, mark my word. Magre-rebrand to mga to. It's either aalis sila sa e-economy, gagawa sila ng sarili nilang brand katulad nung ginawa ni Edsel, no? Or pwede silang mag-transition na ng business model. Pwede pumunta na sila doon sa education side, no? Pwede magtuturo na sila. Mag-mentoring na, no? Iniisip ko talaga, no, kung papasukin nila yung education side, ano yung ituturo nila? 'Di ba? Kasi kung hindi nga nila ma-apply sa sarili nila, ano ituturo nila? Yun yung tanong ko. 'Di ba? Sabi nga, you cannot give what you don't have. 'Di ba? Or yung sinasabi nila na you can't pour from an empty cup. 'Di ba? So, question mark sa akin yun. Kung pupunta sila sa education side, anong klaseng education yung ibibigay nila? Ano yun? Mayroon silang conference room, tapos magbabayad ka ng entrance fee, tapos magpe-play lang sila ng YouTube. Hindi, joke lang. No? So, yun yung iniisip ko sa education side. No? So, mahirap maghanap ng ng matinong magtuturo. Kasi syempre, kung hindi naman applicable sa kanila yung tinuturo nila, paano mo gagawin yun, di ba? So ingat, no? Always do your own diligence, guys, no? Meron kayong sariling pakiramdam, gamitin nyo maigi yung discernment nyo, no? Pag-pray nyo. Ay nako, tumataas lalo yung hairline ko sa inyo. Ano ba yan? Ay. Sa mentoring naman, wala naman akong issue dun eh. Kasi they can price on their own. No? Kasi ako nga, meron akong 16K na course, di ba? Pero ang challenge ko naman dun, dapat yung pang i-enroll mo dun sa 16K is dapat profit na siya.
sa market. Kukuhanin mo sa market using yung mas mababang course. Yun yung challenge ko doon. So kung babasahin niyo yung nandun sa website, although 16K siya, pero ang pinaka-challenge ko is dapat malinis, galing siya sa market, no? So ngayong 2024, dalawa lang yung nakapasok doon. Dapat tatlo. Yung isa is, nung last ko siya nakausap, 8K pa lang yung profits niya. So sabi niya, baka 2025 daw siya pumasok. So anyway, yun yung nakikita ko dito. Hindi na to tatagal tong e-economy. Pwedeng lilipat na to sa ibang bansa, ibang lugar. Kasi international to eh. Hahanap naman to ng ibang mga pwedeng mauto na bansa. So ingat guys, no. Ang problema kasi dito, hindi niyo na maibabalik eh. Yung pera, ang mga nasunog, tatawa-tawa kayo. Ang dali lang sa inyo madali lang mag-move on eh. Pero yung mga nakaka-copy trade sa inyo, di ba? Kawawa. Ay nako. Anyway, sigurado naman ako iniisip nila, yan si Wag Forex. Huwag niyong pansinin yan kasi ang followers niyan 65,000 lang, 66,000 lang. Eh ilan ba yung Pilipino ngayon sa Pilipinas? 110 million? Sobrang wala pong 1%. So ang dami pang pwede na nitong mabiktima. Ay nako. Anyway, bahala kayo, pera niyo yan. Naniniwala naman ako na merong balik, no? If you do good, merong ang good karma. If you do bad, merong ang bad karma. So, law of nature, no? So sana lang, laban lang tayo ng patas, no? Grabe, oh. Ito pala yung potential na pwede nyong kitain. Bakit kailangan nyo ng pera ng ibang tao? Wala ba kayong $300? Di ba? Common sense. Ay nako, 20% daily. Anyway, yun lang guys, no? Yun lang. Alright guys, God bless everyone and hopefully, no, tuloy lang kayo, no? Kung nag-aaral kayo, tuloy lang. Walang tatalo sa pagtsatsaga. Tsagain nyo lang. Eventually, one day, everything will make sense, no? And then always ingat sa mga ganitong hype beast, no? Yun yung doon ako natitrigger pagka sobrang hype. Okay. So, dito sa kanila, bago na tayo. Magbago na tayo kasi habang may pag-asa pa. Habang hindi pa kayo nagkakaroon ng mas malaking problema, huwag nyo lang hintayin. Kasi hindi nyo alam yung mga masasagasaan yung tao. Sa totoo lang. Meron lang kayong masagasaan dyan na isang tao na hindi nyo alam kung paano yung takbo ng utak. Nako. Mahirap. Anyway, alright guys, ito lang yun. God bless everyone and more peeps to everyone. Bye.